may gusto kang itanong sa akin? Halika, pag-usapan natin yan. Safe space for sex talks starts now. Pwedeng-pwede kayong magtanong live sa ating makakasamang doktor tonight. Siyempre, walang iba yan. Ang nag-iisang si Doc Bench. Yes, hello. Good evening everyone sa mga nakaantabay sa Tumbukin Mo, Doc. Yes. Kamusta naman ang iyong naging gabi ngayong Ayan. Wednesday? Ready na tayo para sa topic natin for tonight. Napakinggan mo ba yung ating confession for Yes. tonight? Dahil nga itong magjowang ito ay nagkakaroon ng problema. Wala namang involved na pera, wala namang Yes. involved na third party. Kumbaga, nahihirapan sila sa time na sila ay magtatalik na. Kaya ang ating letter sender na si Jane Doc, ang tanong niya, paano daw kung hirap nang tumigas ang ari ng partner niya? Sign na daw ba yon para hiwalayan niya ito't iwan? Ayun, so nakakalungkot, no? Parang dun sa bandang huli ng kwento, parang nag-aaway-away na sila. Oo, nagiging toxic na, di nagiging ba? toxic na. And all because Dahil doon. hindi makapag-maintain. Pero syempre important naman talaga yung sex life lalo na sa isang relationship. No? Totoo naman. Dagdag ng spice, ng init. Pero dun sa tanong niya ni Jane, I think so kailangan nating malaman kasi na normal or meron talaga mga instances na nahihirapan ng lalaki na ma-maintain or tigasan. So ang importanteng malaman natin dito is ano ba yung cause nung hindi niya pagpapatigas, yung hindi siya matigasan, or ano yung cause nung hindi niya ma-maintain yung pagkatigas niya. Kasi maraming pwedeng cause yan, DJ Main. So, pwedeng medical. So, baka naman meron na palang sakit si Kuya, di ba? Si Kuya Guy. na. Yung Guy. Baka meron na siyang developing na siya ng hypertension, yung mga high blood. So nakakaano din pala yun, diabetes. Doc? Pag may hypertension ka, Yes. isa rin yun sa factor? Yes, maraming mga factors. Yun nga, kapag may mga nangyayari sa katawan mo, maaring maapektuhan yung magiging performance mo sa kama. So, yun, sa diabetes, ganyan. Pwede rin yun. Pagka meron ding mga hormonal changes sa lalaki, pag bumababa ang testosterone, halimbawa, pwede rin kapag as we age, di ba, nakaka-affect din yun. Oo, humihina na yung humihina init na. mo. Yes, hindi na masyadong umiinit. Unlike nung kabataan days mo, Yes. 'di ba? Kaya sa mga ka-vibes natin diyan, kung kayo'y nakakaranas ng ganito sa partner ninyong lalaki, huwag niyo naman agad-agad i-judge base lang dahil doon. Iiwan mo na agad nang hindi mo namamalayan o hindi mo inaalam kung saan ba nanggagaling yun. Yung partner True, mo. hindi naman Yes. porket hindi na tinigasan, may iba ng babae. Yes. Diba? Or hindi na interested sa'yo. Sa'yo, di ka na ganun. mahal, O, di ka hindi na ganon. mahal. Oo. Intindihin din natin yung partner natin na lalaki. Alam mo, isa pa, DJ Main, yung meron ding psychological factor din kasi ang tinatawag natin, ay yung hindi pagpatigas, no? Oo. So, kapag may anxiety, pagka sobrang stress or depressed, malungkot, lalo na dun sa kwento, no, narinig natin na parang toxic sa work. Oo, na parang nape-pressure na siya sa Yes. buhay niya sa trabaho. In the middle of Diba? labing-labing, biglang tinawagan, Oo. tapos kailangan yung umalis. So, yung mga ganong instances, DJ, I-valid natin. Oo, kailangan natin parang, masyado ka bang stress sa work lately? Oo. Kaya hindi ka tinitigasan? So, baka yun, factor din yun. Yes. Oo, kaya wag niyong inanag agad-agad. Naku, may mga ibang kababaihan ba naman na bigla na lang magnanag without asking, without knowing Yes. kung ano nga ba talaga yung nangyayari dun sa partner nila. Agree. Diba? Tama Yes. nga, baka stress nga, pressure. Pressure. Especially mga lalaki, hindi naman nagkukwento yan eh. Diba? Yun pa. Pag may pinagdadaanan. At nakakatakot yun kung yung ganung pangyayari na hindi na siya tinitigasan, involved na yung health niya. Yes. Diba? Kaya importante rin na nagpapa-check up tayo. Yes, agree. Minsan daw, Doc, hindi daw tinitigasan si partner, di ba? Pero may times naman na tinitigasan. Possible kayang erectile dysfunction na ba agad yung mga ganong sitwasyon? Yes. Maganda na nabanggit yung erectile dysfunction, no? So, yung erectile dysfunction, yun yung parang official or parang legitimate na talaga may problema na sa kanyang
pagpapatigas or sa pag-arousal ng lalaki, no? So, kailan natin ba masasabi na erectile dysfunction na yun? May mga criteria tayo. Isa doon is dapat yung experience niya na hindi siya masyadong tinitigasan or nahihirapan siyang tigasan ay nararamdaman niya or na-experience niya for 3 or more months na. Oo. Yes. So, kapag ka parang baka kasi effect lang ng, yun nga, masyadong stress. Pero pagka 3 months or more na, mukhang kailangan natin imbestigahan. Oo. Tapos kapag ka nakaka-apekto na siya sa daily activities, lalo na sa relationships, di ba? Pagka ganun, ibig sabihin may something wrong na kasi naapektuhan na yung sex life nyo, yung relationship mo ng partner mo, Nagkakaproblema ganyan. na. So yun yung masasabi natin na erectile dysfunction siya. Yes. So, Ayun. doon natin ma-judge, kumbaga, obserbahan natin. Pero yung alak, no, isa din yan sa dahilan bakit hindi nakakatigas. Yes. Kasi 'di ba may mga magjowa o gigimik. Ayan na, syempre yung babae init na sa alak dahil epekto ng alak nung pag-uwi. 'Di ba? Ito na si Honey, hindi na kayang lumaban. Tas diretso tulog. True, ganyan. tutulugan ka na na lang. Yeah, so tama ka dyan, DJ Min. So yung alcohol, actually yung mga substances na tulad ng sigarilyo, droga, yung illegal na droga, alcohol, they can all affect, yes. Na parang pwede silang mag-cause ng erectile dysfunction or yung hirap sa pagpapatigas ng are ng lalaki. Yes. Paano naman po masasabi kung ang rason kung bakit hindi na tumitigas ay isang medical condition o hindi lang talaga siya na-elsa? Oo, Hindi na masyadong talaga, na-arouse, ganyan. Na-arouse. Ayan. So, kailangan, una, para malaman natin kung medical, syempre kailangan natin ng medical professional. So, kailangan nating magpa-check magpa-check. up. Yes, kailangan natin magpa-check na, kasi, itatanong din sa iyo ng medical professional, meron ka bang ibang na-experience bukod sa sa yung hindi ka masyadong tinitigasan? Halimbawa, pagka may diabetes, may mga sintomas kasi yan na, diabetes pwede. Or parang madalas bang sumakit yung batok mo? O baka nag-high blood ka na, yung mga ganon. So, isa yon. So, yung mga itatanong ng medical professional or yung doktor. Ikalawa, may mga i-order tayong mga blood test, for example, mga laboratories, ganyan, mga procedures, para ma-double check natin, ma-make sure natin na hindi medical yung cause. Tapos, yun nga, itatanong din sa'yo, lately ba masyado kang stressed? May mga matataas bang nagpapa-anxiety sa'yo? Yung mga ganong mga klase ng bagay na kailangan nating malaman para masabi natin na yun yung cause ng ating hindi pag-maintain ng erection. Yes. Kasi kadalasan, Dok, namulat tayo na puro babae lang dapat na nagpapa-check up. Oo nga. Diba? Oo. Puro Totoo babae. yan, Puro babae. Yung pala, hindi Kailangan lang din ng babae. lalaki. Kailangan din pala ng lalaki. Yun nga, parang masyado din tayong DJ Min, na parang Namulat sa culture culture natin, natin. ang lalaki dapat malakas, dapat hindi yan nagkakasakit, Sakit. ganyan. Pero alam natin ngayon na may kamalayan na tayo ngayon na pati lalaki rin. Kailangan. Tinatamaan pa rin. Oo, at kailangan din magpa-check. True, maging conscious sa health mo kung gusto mo humaba ang buhay mo, Yes, di ba? para sa partner mo, para sa family anak, mo. family mo. At kung di ka pa nagkakaanak, para sa magiging future mo. Yes, Di ba? tamang-tama yan, DJ True, Min. importante yun na alisin natin yung stigma na puro babae lang dapat na nagpapacheck up, Oo. pumupunta sa doktor. Yes. 'Di ba? Pag ganito, saan sila pwedeng tumakbo o pumunta para magpa-check up? Gusto daw nila, doc, ng libre lang. Syempre, ang daming gastos. Siyempre, naiintindihan natin yan. So, yung mga ganyan, of course, open lagi ang ating mga primary care facilities, no, na pinakamalapit sa inyo. Tapos meron doon mga healthcare providers na ready din na ma-assist kayo kung ano man yung concerns ninyo. Ayan na, narinig nyo yung ka-vibes. At yung mga ka-vibes natin dyan, kung meron kayong gustong itanong kay Doc, nako, i-take nyo na yung opportunity na to. Pwede kayong mag-comment sa ating live stream at sasagutin niya ng live ni Doc. Huwag nyo lang siya tatanungin paano magkaroon ng girlfriend, ha? Oo. Ay, naku. Baka biglang no? Baka hindi yun yung ko i-rant masagot. niya, Yes. no? Yun yung i-rant nila. O bumalik tayo dito, Doc, sa erectile dysfunction. May supplements ba dyan? O may gamot ba na pwedeng makatulong yan, isa rin dito? yan. Interesting question. So, yung gamot, actually, meron tayong gamot, no? Yung, actually, ano to, very famous. Oh. Yung sikat na Viagra.
Ayan, yes. Yung Viagra, yung generic name niya is sildenafil. So yung Viagra, ang ginagawa niya is pinapaluwag niya yung daluyan, yung mga blood vessels natin, yung daluyan ng dugo. Kasi ang erection essentially is dumadami yung daloy ng dugo sa ari. So pagka nagbabayagra, dahil maluwag yung mga ugat natin, mas dumadami yung dugo na So mas ano siya, nagpo-flow parang dun sa ari. nagpo-flow siya ng smoothly. Yes. Ganyan. Yeah. Parang ganun yung mangyayari. Oo. So, yun yung Viagra. Although, kailangan nating i-correct din. Kasi yung ibang mga tao, baka iniisip nila pag nag-Viagra, sobrang magiging mael, ganyan. Oo. Or sobrang, the performance will be 100 over 100, ganyan. Totoo. So, Wala nang pahinga pag nakaganyan Oo, daw. parang 24 hours, ganyan. Oo, totoo ba yun? Kailangan natin i-correct kasi ang sildenafil o Viagra tumutulong sa erection pero hindi siya hindi siya necessarily nakakataas ng libido, hindi siya necessarily nakakataas ng L mo, ng horniness mo, ganyan. So, kailangan pa rin na ma-arouse. So, kailangan nyo pa rin syempre mag-foreplay. Yes, Di important ba? ang foreplay. Important siya for both sides, diba? Dapat pares kayong Arouse. Pares Yes. nyong pagtatrabahuhan. Huwag nyong iaasa lang dun sa gamot. Yes, na Viagra lang. Porket nagbayagra, yun na yun agad. enjoy na. Oo, hindi. Yes. So, yun, yung Viagra, sildenafil, kailangan siyang, makakatulong siya for the erection but not for the libido, for the L. Isa pang gusto kong i-emphasize din, hindi siya basta-basta na pwede kang mag-take. Oo. Kasi marami May mga side effect may po mga ba ito? side effects and may contraindications tayo. Kasi bawal siya sa mga may sakit ng puso, may mga gamot na iniinom, yung nitrites na pampasakit ng puso din, or yung mga tao na mababa yung blood pressure. Kasi ang ginagawa ng Viagra, yun nga, since lumuluwag ang mga Yung daluyan, sa oo. buong katawan kasi yun, Hindi lang siya dun sa ari. Yung effect niya. So, pati dahil doon, may chance na kung mababa na yung blood pressure mo, mas bababa pa Kasi kasi nga, nag-Viagra ka. True. So, yun, kailangan ng medical professional. At magpa-check Yes, up. at magpa-check Kasi kadalasan sa mga lalaki, especially sa mga naririnig ko yan sa mga matatanda, kahit wala pa silang check-up, wala pa silang seek sa professional, bibilhin nila over the counter. Tapos Yes. syempre pag makikipagtali kung kanino man, titake nila, hindi pala basta-bastang iinumin yun agad-agad. Yes. Lalo kung hindi sa'yo ayon sa katawan mo. Kung may sakit ka sa puso, puso, may mga diba? iniinom kang gamot, ganyan. So, importante talaga na tayo ay nagpapa-check Check up, up. yes. Itong doc, yung Viagra, para lang ba talaga sa matatanda yan? May ano ba yan? May age ba na specific para mag-take niyan? Actually, wala namang specific age. So, yun nga, nakakatulong siya sa erectile dysfunction. And actually, kung ako ang magpe-prescribe, mas magiging cautious ako or mas magiging maingat ako sa kung matanda ang papainumin ko. Kasi usually, yan ay may mga sakit sa puso. Or minsan, hindi nila alam may sakit pala sila sa kasi puso. Kasi hindi sila nagpapacheck Kasi hindi sila nagpapacheck. Hindi nila check yung laboratory nila. Diba? Yung mga blood nila, yung ihi nila, lahat. So, kung ako yung doktor, tapos may lumapit sa akin na matanda, tapos sabi niya, uy, nahirapan akong tigasan. Gusto ko Papatesting makipagtalik. muna kita. Oo. No, baka meron kang sakit sa puso o baka may mga other conditions ka na contraindicated. Hindi pwede bigyan ka ng Viagra or sildenafil. Kaya sa mga ka-vibes nating may edad na dyan, kung nakikinig po kayo, huwag na basta-basta bumibili ng ganyan dahil sinabi lang ni kumpare mo, ito ginamit ko, nakatulong sa akin. Ikaw hindi ka pa nagpapacheck. Mamaya, delikado na pala sa'yo, di ba? Yes, totoo. Tapos ang dami rin ngayon, di ba, parang mga kumakalat na mga supplements. Yes. Totoo rin ba yan? Yung mga daw, online, pampahaba. Yes. Ano yun, pampahaba? Pampahaba. Totoo ba yun? Maging Hahaba satisfied pa na ba? tayo sa haba ng mga natin, kagamitan. Ayan. True. Ayan. Pero yun kasi, yung mga ganyan, ang danger naman sa kanila ay madalas may mga ingredients na hindi naka-declare dun sa mismong yung parang nakalagay label niya. Oo. label. So, hindi natin alam ano talaga yung full extent ng effect nung mga ganong klase ng mga supplements na nabili lang, for example, sa online, ganyan, or nakita lang sa bangketa, True. ganyan. So,
yun yung hindi natin i-recommend, no? Yung basta-basta na lang nagiinom, nagbibili ng mga supplement, Oo. sasabihin sa'yo, makakatulong Effective yan. to. Oo, effective yan. Oh. Pero, hindi naman pala. Lalo kung mas hindi naman nakakadagdag FDA pa. approved. Yes, yun. Lalo-lalo na yung mga Oo. hindi FDA approved. Kasi may ano yan, ang epekto niyan, baka masira kidney ninyo. Oh yes, Diba? hindi lang kidney, liver. Alam mo, may ganyan. napanood akong ganyan, Doc. Ano yung Tawag napanood dito, mo? parang last month ata, common friend siya, na parang nagulat ako na ospital siya, babae. Tapos yun nga, nabalitaan ko na, tinanong ko dun sa mga kakilala niya, nakakilala ko, bakit siya na ospital? Na-curious ako. Kaka-take down ng mga kung ano-anong gamot. Yes. Especially mga nauuso ngayon, yung mga sa online nga. Dahil babae siya, mga whitening, pampapayat, Yes. pampaganito. So, nakakatakot talaga. 'Di ba? Kaya Kasi- maging conscious tayo. Yung kidney, yung liver, sila yung parang tagalinis ng katawan natin. So kapag ka nasobrahan sila ng kailangan linisin sa katawan, minsan parang nag-give up sila, ganyan. So kailangan din talaga maging, maingat tayo sa Maingat. mga iniinom natin. Kaya sa mga kalalakihan dyan, maging proud kayo kahit ano yan, cute size yan. Okay Yes, lang yes. yan. 'Di ba? Performance pa din. Ang 'di ba? importante, performance at True. pagmamahal. Mahal. Yes. 'Di ba? Kung hindi ka kayang tanggapin ng jowa mo, iwan mo. Baka Yes, gusto red niya flag yun, Oo, red red flag flag. 'yun kasi kung mahal ka niya, tatanggapin ka niya ng buong-buo at hindi 'yun ang Yes. magiging rason para sabihin niya lang na mahal kita dahil malaki yung sandata mo. 'Di ba? Tsaka eventually, di ba, parang yung magkikip na lang ng relationship, hindi naman yung laki. Totoo. Oo, yung pagmamahal nyo sa isa't isa, yung commitment nyo sa isa't isa. Bonus na lang talaga yung Yes. intimate loving Yes. ninyo. Kaya kung ganyan, wag ka nga kumbaga yung iba umaasa sa online sa mga nakikita kasi para hindi ako iwan, titake ko to, baka Yeah. sakaling lumaki, yung 2 inches maging 5 inches, yung totoo. Nako, parang hindi yata yung totoo. Totoo. Huwag kayo maniwala dyan. Kaya wag ganyan. inom ng inom basta. Yes. Eto, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Gia na taga Malate. Doc, totoo po ba na morning erections ay sign na okay pa ang sexual health? Okay, kasi pag sinabi nating sexual health, marami yun. Marami. Yung encompassing Oo. yun. Maraming so yung pwede. mga sakit-sakit, mga infection, ganyan. So yung morning erection, more of naman siya, sign siya ng parang, actually, parang normal naman siya sa mga lalaki, no? So, hindi siya necessarily na kapag nagmo-morning erection ay okay yung sexual Okay, health mo. oo. Kasi even if minsan may mga conditions na sa sexual health mo, pwede ka pa rin magkaroon ng, Nasakit. ng morning erection, yung morning wood, no? So, hindi talaga siya parang parameter natin or parang Basihan, batayan natin oo. or basehan natin na, ay, tinitigasan pa siya pagkagising. Umaga, oo. Sa Hindi, umaga. hindi yan basihan. ganun. Oo, Oo. hindi siya basihan. Ayan, narinig nyo ka-vibes ha. Doc, kung walang supplement o walang gamot na ititake, ano pa bang paraan ang pwede kong magawa para mapatigas yung ari ng partner ko? Ayan. Dito papasok yung foreplay. Oh. Ayan. So, important ka talaga yung foreplay, yung merong labing, ganyan. Hindi yung pasok agad. Pasok agad. Ano ba yun? Oo. Oh, tapos minsan, di ba, nakapasok na. Tapos dahil may dysfunction, biglang tsuk. truk. Oh, parang, Tutulog na siya. tutulog siya sa loob. Oo. Ganyan. So, important talaga na na yung foreplay. Tapos pwede rin kayong mag-experiment. Siyempre, basta yung safe na Safe experiment. naman, No? Yung mga oo. kinks. Di ba, may mga tao, may tinatawag tayong fetish. Fetish. Yan. Basta consensual. Yes, agree. Agree kayong both side kayo, yung babae at yung lalaki. Yes, dun sa mga kink na yon. Tapos yung other thing is yung proper lifestyle. 'Di ba? Sabi natin kanina, yosi, alak, droga. So, iwasan natin yun. yan. Tapos yung proper exercise, Size. proper diet. So, Healthy important talaga yung food. kailangan, healthy food. More on diba? water. Yes. So, dapat healthy ka para healthy din si Manoy. Oo, Yes. para naman yung laban. Talagang Lalaban 24 talaga. hours. Wow, 24 hours. Grabe naman Oo nga. yun. Meron bang ganun? 24 hours? Siguro, Doc. Hindi ko sure. Naka-experience ka na ba? Hala. Hala. Virgin pa po ako. Ay!
Basta ako hindi pa. Ay, di Hala! pala. Oo. Kaya sa mga ka-vibes natin dyan, gawin nating healthy ang ating araw-araw. Yes, Sa atin din agree. magsisimula yan. Alisin na natin yung mga bad habits like mga bisyo, di ba? Bisyo. Gusto mo pala ng masaya at matagal na sex life, iwanan mo ang pag-iinom ng alak. Yes. Ang pagbibisyo, di ba? Kumain ka ng, Pag-yosi. kumain ka ng healthy, mag-vitamins ka, mag-exercise ka, para happy ka, happy din yung manoy mo, happy din yung partner mo. Happy everyone. Yes, Yeah. totoo yan, Doc. Eto naman, Doc, hindi tumatayo ng straight o ng alas 12 ang partner ko. Senyalis na rin daw ba yun ng erectile dysfunction? Ayan. So, yung pagka-curve naman, May kasi, di ba, may mga iba't ibang Iba-iba style talaga, talaga. oo. Iba- Hindi naman style pwedeng, talaga, oo, oo. style ba? parang ano lang, notebook, ganyan. Oo. Iba-ibang style. True. Pero totoo na, iba-iba talaga ang style. Yung Hindi naman- anatomy ng oo. are ng lalaki. No? So, yung iba, parang straight na pataas. Yung Naka-U. iba, naka-U. Naka-C. Yung iba pa, yes, totoo, may mga C, ganyan. So, ang importante, hindi siya masakit Oo. kapag ka nagkaka-erection, ganyan. Or yung hindi yung biglaan na lang, parang dati straight tas biglang nag-curve, ganyan. So, yan yung mga kailangan nating bantayan. Yes. Red flag na mga sintomas, kumbaga na. Pagka, bakit ganun? Ang sakit na. Or parang, bigla na lang curve, dati straight to. So may mga ganyan ka naging pasyente, Dok? Yung Ay, from ako straight, mismo. tas biglang nagpa-check up sila kasi natakot sila. Naging naging pa Biglang letter naging C. curve. Oo, naging curve na ganon. So far, wala pa naman. Wala. Oo. Pero may mga ganyang cases. May mga ganong cases. So, yun yung mga kailangan nating bantayan din. Na, kasi it can cause tissue damage or parang magkakaroon na ng damage dun sa are kapag kayo bigla siyang nag-curve, ganyan. So, Kailangan natin kailangan i-check yun. magpa-check agad. Yes. Agad. At speaking of erectile dysfunction, Doc, pag may ganyan yung lalaki, possible bang hindi na siya magkaanak? May factor din ba interesting yun? question din, no? So, iba yung erection, iba rin yung fertility. So, hindi necessary na porket hindi na tinitigasan, Tigasan, hindi na magkakaanak or wala nang infertile kwenta na. yung niya, Oo, sperm yung niya. sperm niya. Pero, pagka kunyari, yung pagyoyosi, kung yun yung cause, no? Kasi yung yosi, nakaka-affect din siya ng fertility ng lalaki. So, kung yun yung cause, hindi naman automatic, pero baka ma-affect din yung fertility or yung sperm quality ng lalaki. So, mas maganda talaga healthy yung lifestyle natin. So, hindi lang yosi, pati vape, I assume. Yung vape, although tayo dyan, no, against din tayo sa pag-vape, pero wala pa kasing evidence din na So, na connected pero mas sila. maganda na rin Mas na maganda, natin, yes. na i-prevent na natin yes, habang maaga, 'di ba? Tsaka overall nga, dapat healthy tayo. So, pagka nagve-vape kasi, syempre, may mga ibang mga sakit din na naidudulot na ang vape. Ayan, ito naman, Doc, galing sa ating ka-vibes na si Jane ng Taytay Rizal. Doc, pwede po bang magkasakit kapag hindi na nakakapag-release ng sperm ang lalaki dahil sa ED? Ayan, isa rin yung interesting question. Kasi may mga lalaki na parang, hindi ako papalabas for 1 month. Tapos parang 1 week pa lang, para sinasabi na parang nalalagnat na ako. Masama na yung binibinat pakiramdam na ako. ko. Pero wala naman talagang real connection, no, between parang kung hindi ka nilalabasan. Labasan ng matagal na matagal. Ng matagal. And yung health mo, no. So, diba, kunyari yung mga pare, di ba? Syempre, may vow sila, sila na hindi sila mag-aasawa. Yes, and hindi rin sila lalaro, ganyan. So, yun, hindi naman sila necessarily nagkakasakit dahil hindi sila nagre-release. Nagre-release. So, hindi naman connected na kapag ka hindi ka nakakapagpalabas ay magiging unhealthy ka. Uy, Yes. very interesting yan, Dok. Kasi ako ngayon ko lang din narinig yan. Namulat ako na ang lalaki kailangan talaga nagpapalabas, Ay, di ba? hindi Kasi naman. nga, magkakasakit daw, di ba? Parang nilalagnat, ganyan, parang or something na ganyan. Pero kung ano hindi man. naman. So, wala talaga. O yan, ka-vibes ha, malinaw na malinaw, di ba? Sa ilang taon na ikaw ay nabubuhay, ngayon mo lang narinig. Hindi kailangan araw-araw. Oo. ganyan. Or So, hindi naman siya masama talaga.
So, nasa sayo pa rin naman kasi yan eh. Nasa lifestyle mo pa rin talaga yan. Yun pa rin naman talaga magpapahaba ng buhay mo. Yes, Diba? agree. At yung nagpapa-check up ka, 'di ba? Yung mga fur babies mo nga dinadala mo sa doctor Vet, sa oo. vet. Bakit yung sarili mo ayaw mong dalhin? Minsan important din ang Sa self-care. sarili. O, Yes. unahin mo munang alagaan yung sarili mo. Tapos the rest will follow na yan. Yes. Maalagaan mo ni mga taong nasa paligid mo, mga mahal mo sa buhay, mga fur babies mo. Pero syempre, health is wealth. So, importante, unahin mo yung self mo muna. Yes. Diba? Tsaka, yun nga, sa tao, libre. Oo. Kasi pagpabet, ang Oo, mahal. mahal, Ang nakakagastos mahal ka. magpabet. Pero sa Oo. atin bilang mga tao, libre lang tayo sa mga primary care facilities na Yes. malapit sa atin. So, Bakit pa tayo magdadalawang isip na hindi pumunta? yes, agree, Diba? agree. At baka malay mo, mayroon ka na palang nararamdaman, pero dahil hindi ka nagpapa-check up, baka huli na ang lahat. At least, mas maganda yung maaga. Diba? Yes, yes. At makakakuha ka pa ng libreng gamot o kung ano man yung kailangan mo. Yes. Diba? Sa araw-araw. Eto, Doc, nakakatulong ba ang poppers para mapatigas yung ari ng isang Ay, lalaki? ano ba Pwede yung bang poppers? gamitin iyon kasabay ng Viagra? Hindi ko din alam ano yung poppers na Ay, yan. hindi ka familiar sa Hindi. poppers. Sa Ayan. virgin pa nga ako. Ayaw nga pala, Doc. nga pala. Oo. Sige. Ako rin eh. Oo, diba? Hindi ako familiar. Nabasa ko lang. Oo. Ano ba yung Nabasa ko poppers lang na yung yan? Ay, ano siya, para siyang bagong ano ngayon. It's also yung tawag sa kanya parang chemical din siya. Chemical? Na parang sinisinghot. Tapos supposedly nakaka-relax siya. Oh. Tapos nakaka-increase din ng Libido. Oh. So, ang poppers ay Ay, parang narinig ko nga yan, Yeah, Doc, sa narinig mga friend natin. kong mga LGBT. Yan, Parang narinig yung ko mga yan sa kanila ganyan. sa mga online Uso na nga siya nabibili. sa mga LGBTQ Oo. ngayon. Hindi lang ako familiar kung ginagamit din siya sa mga heterosexual na mga relationships, no? Pero yun, yung poppers kasi, essentially yung effect niya, parang pinapaluwag din niya yung mga daluyan, yung mga blood vessels natin, yung mga ugat natin. So, kung sinabay mo siya sa Viagra or sa Sildenafil, dodoble. Oo, parang So, yung dosage parang doble-doble na. dumoble yung Oo. effect. So, Oo. sobrang luwag mo na. Oo. Ganun, sobrang luwag na ng yung mga blood vessels. Paano nga So, kung yun yung meron kang delikado. meron ka Oo. palang hypertension, hindi ka lang aware, 'di ba? Tapos yun nga, since ito, so, pwede siyang mag-cause na, pag pinagsabay mo, na parang bigla kang himatayin, may hilo ka. Worst is, pwede kang actually mamatay. Because, hinatake sa puso, yung mga ganun, no? So, na stroke, ganyan. So, wag nating pagsabayin. And yung poppers kasi, bago lang siya. So, hindi pa Wala natin pang talaga talagang na pag-aaralan kasiguraduhan. yung full extent nung effects niya sa katawan Ng natin. tao. So, as much as possible talaga, i-natural na Huwag lang na, natin. oo. Mag-exercise ka na lang. Ayusin mo na lang yung diet mo. So, kesa yung nag-aano ka pa, Umaasa kung ano-ano ka. pa yung pinapasok mo or sinisinghot mo sa katawan mo. Kawawa naman yung katawan, yung mabubugbog ng ganun lang. Yes. Nang hindi pa nakakaranas ng sarap, pain na Yes. agad, di ba? Mas maganda yung sarap yung pain na masarap. Sarap, na natural. Oo, di ba? yes. Na wala kang ikakakabane, pagdilat mo ng mata, wala kang ikakaisip, ikaka-anxiety. Oh, Di ba? Kasi yes. alam mong healthy ka, di ba? Tsaka kaya important yung foreplay. Kasi parang nape-prepare din yung mga katawan mo natin. kapag ka nagfo-foreplay. Oo. So for example, yung vagina, magre-release na yan ng fluid para mas Fluid. pampadulas, Oo. ganyan. So, tas parang mas magre-relax na siya kasi Na ano na nape-preempt siya na siya. Oo, Uy, may na-excite something, na siya. may Oo, something. let's ganyan. go. Ganon, di ba? Ganun siya. So, maganda, yun, natural Importante, talaga. Oo. foreplay. At syempre, sabayan nyo rin naman ng lubricant, sabayan nyo rin ng condom. Di ba? Para mas maganda at mas safe at mas healthy talaga yung sex life ninyo. Yes, agree. Lalo kung hindi pa kayo balak magbuntis at iwas sakit din. Di ba? Yes, iwas talaga. Eto, Doc, nakakatulong daw ba sa pagpapatigas sa paglalagay ng bulitas o yung Ayan. ano yun? Cock ring? Nako, Hindi ba may- ako may nakakakita ng virgin- bulitas? Oo. Ayan. Ano So, ba yun, Doc? yung Saan ba bulitas, nilalagay yun? Ano siya, para siyang, paano ba? Para siyang holen. Tapos, okay, bilog. nilalagay siya sa ilalim ng balat. Okay. Para parang may texture yung, kumbaga parang ganun-ganun yung, Oo. Parang may ano, pa-curve. Oo, parang may ganun. So, Okay. parang,
yun, may texture nga yung, Oo. hindi lang siya straight na Straight ganyan. na ano. So, sabi nila, nakaka-increase daw ng pleasure Oh, kapag ka ganun, pero wala pa kasing parang scientific study talaga na nagsasabi na effective siya na mag-increase ng pleasure. Again, ang i-emphasize natin, doon na lang tayo sa natural way. Yes. Kasi yan, yung mga bolitas, pwede yan mag-cause ng infection. Pwede Metal siyang, ba to? ay, yun yung hindi ako sure. Yun pa, so parang hindi natin sure kung ano saan yung galing actual talaga. na material Oo. na ilalagay sa'yo. Kasi meron na rin yung mga parang, yung mga gilid-gilid lang na Oo. clinic, tas sila yung maglalagay. Sila. So, hindi ka sure kung ano yung quality Malinis nung ba talaga? nilalagay. So, minsan nagkukos siya ng infection kasi hindi malinis nga yung pagkakalagay. Tapos, minsan nagkukos siya ng permanent na deformity dun sa... Sa ari. Oo. Ako, meron akong na-encounter no. Nung nagte-training pa ako, parang marami siyang nilagay. Tapos, eventually, gusto niyang patanggal. Pero, parang deformed na Nag-deform talaga na. yun. Hindi na maayos yung itsura ng kanyang Oy. are. Diba? So, maganda talaga na Natural wag na lang. wag na lang. Saka- Maging proud ka kung anong meron ka. Tsaka dali natin sa performance. Totoo. Totoo. Diba? Oo. Aanin mo yung maraming bulitas. Kung performance mo, baksak naman. Yes. Baliwala din yun. Mhm. Galingan mo na lang, doon ka na lang bumawi sa performance at yung pagiging loyal at faithful sa Ay, partner mo. agree dyan sa loyal Yun. at faithfulness. Diba, yun yung pinaka-the best doon. Ayan, ang dami naming natutunan tonight, Doc. Grabe. Ayan. Sa mga ka-vibes natin dyan, yung mga kalalakihan, ayan, maging ano kayo, maging conscious kayo sa sarili ninyo. Tumitigas pa ba yan? O hindi? O baka kailangan nyo na talaga magpa-check up? Yes. Kailangan nyo nang pumunta at libreng-libre naman yan. At sa mga kababaihan, wag nyo naman i-judge agad yung mga mister ninyo, mga partner ninyo. 'Di ba? Isipin nyo rin yung other side. Sabi nga there's always a two sides in every story. Baka mamaya health na pala yung problema sa Yes, kanya. medical pala. Medical na pala, tas hindi mo pa siya sinusuportahan. Hindi mo pa siya in-encourage. Samahan nyo sa primary care facility. True. Sa, Na libre lang, di ba, Doc? Ayan, Doc, may gusto ka bang ipaalala sa mga ka-vibes natin na nakikinig sa atin tonight? Ayan. Sige. Gusto ko lang i-re-emphasize yung sinabi natin kanina na kahit lalaki, kailangan pa rin magpa-check. Marami pa rin mga health concerns na specific sa mga lalaki na kailangan nating bantayan. No? Yung erectile dysfunction, yung kailangan bantayan ng prostate. So, libre naman po sa ating mga healthcare providers, no, sa ating mga primary care facilities. Lumapit lang po tayo and welcome na welcome po tayo. Bibigyan po ng solusyon kung ano man po ang ating mga problema. Yes. Ayan, maraming salamat, Doc Bench. Ang dami naming natutunan tonight. Yes, At thank you talagang rin. sobrang happy kami every Wednesday night. 'Di ba, nagiging knowledgeable kami sa lahat ng bagay. Yes. Maraming salamat, Doc Bench. At sa mga ka-vibes natin dyan, maraming salamat sa pagtutok. Syempre, makakasama niyo ulit kami ni Doc Bench next Wednesday na.